Ay kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 or 65 pataas at may SSS pension, ito ang pinakamahalagang mensahe na maririnig ninyo ngayong buwan ng Pebrero. Mayroon akong balitang kailangang malaman ninyo ngayon at hindi ito basta-basta simpleng update lang. May mga pagbabago na naganap sa sistema ng SS na direktang nakakaapekto sa inyong monthly pension at ang hindi pagkakaalam dito ay maaaring magdulot ng malaking problema sa inyong pera. Maraming mga kapwa nating seniors ang nagulat noong nakatanggap sila ng sulat mula sa SSS o mas malala, biglang nabawasan ang kanilang pensyon ng walang malinaw na paliwanag. Naririnig ko na ang mga tanong ninyo, bakit nabawasan ang dating paid thousand ko ngayong buwan? O bakit may kaltas na hindi ko naman alam? Alam ko, ang pakiramdam na yung ang pensyon na yan ang tanging pinagkakakitaan ninyo ngayong panahon ng pagtanda. Kaya ngayong Pebrero 9, may mga bagong patakaran at sistema ang SSS na kailangan nating intindihin ng mabuti. Hindi ako nagsasalita dito para takutin kayo, kundi para ihanda kayo at bigyan ng tamang kaalaman upang maprotektahan ang inyong karapatan at maiwasan ang anumang pagkawala ng pera. Kaya makinig ng mabuti dahil ang mga minutong ito ay maaaring makatulong sa inyo na makatipid ng libo-libong piso sa buong taon. Uunahin ko kayong paliwanagan kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng SSS ngayong taon. Simula noong nakaraang taon, ang SSS ay nag-implement na ng bagong computerized system na tinatawag nilang SSS Unified Multipurpose Identification o yung UMID system upgrade. Ang layunin nito ay gawing mas mabilis at mas tumpak ang pagbibigay ng pensyon sa mga miyembro. Pero tulad ng lahat ng bagong sistema, may mga technical glitches at errors na nangyayari. Maraming mga seniors ang nag-report na biglang nabago ang kanilang pension amount nang walang notification. May mga nakatanggap ng mas mababa kaysa sa normal at may mga hindi pa nakakatanggap kahit nakaraan na ang schedule nila. Kaya ang unang bagay na dapat ninyong gawin ngayong linggo ng Pebrero 9 ay i-check ang inyong pension amount kung tama pa ba ito. Halimbawa, kung dati kayong tumatanggap ng Peach 7,500 bawat buwan, dapat ganun pa rin yan o mas mataas dahil sa mga pension increase na ibinigay ng SSS noong nakaraang taon. Pero kung nakita ninyong PH6 to P800 na lang, may problema na yan at kailangan ninyong kumilos agad. Ngayon pag-usapan natin ang mga rason kung bakit maaaring nabawasan ang inyong pensyon. Una, posibleng may mga previous overpayment na ginawa ang SSS sa inyo noon at ngayon ay binabawi na nila yan through deductions. Ito ay nangyayari kapag may error sa computation ng benefits ninyo noong una at ang SSS ay may karapatan na bawiin ang sobrang bayad na yan. Pangalawa, posibleng may mga loan o salary loan na hindi pa ninyo nababayaran sa SSS at ang kalas ay automatic na binabawas sa inyong pensyon. Pangatlo, at ito ang pinaka-common, ay may tax withholding na. Ngayon ay mas strict na ang implementation. Noong nakaraang mga taon, maraming seniors ang hindi na binabawasan ng tax dahil sa exemptions. Pero ngayon ay mas maingat na ang SSS at BIR sa pag-verify kung sino talaga ang qualified sa exemption. Kaya kung kayo ay tumatanggap ng monthly pension na 25,000 o higit pa, posibleng mayroon na kayong tax withholding na binabawas. At iyon ay hindi maliit dahil maaaring umabot yan ng 2,000 to 53,000 bawat buwan depende sa laki ng inyong pensyon. Kaya mas mataas ang pensyon ninyo, mas malaki rin ang possibility na may tax deduction na. Pero huwag mabahala dahil may paraan para malaman kung tama ba talaga ang kasnayan o hindi. Ang dapat ninyong gawin ay pumunta sa pinakamalapit na SSS branch ninyo at mag-request ng Pension Computation Statement o PCS. Ito ay isang dokumento na nagpapakita ng breakdown ng inyong pension, kung magkano ang base amount, kung may mga deductions, at kung bakit may deductions. Hindi ito basta-basta hihingin lang ninyo sa window. Kailangan ninyong magdala ng mga requirements, valid ID, SSS number ninyo, at kung maaari, ay dalhin ninyo ang mga dating pension slip ninyo para maipatunay kayo kung magkano talaga ang dati ninyong natatanggap. Maraming seniors ang nahihiya o natatakot lumapit sa SSS dahil akala nila ay komplikado. Pero sa totoo lang, ito ay karapatan ninyo na malaman kung saan napupunta ang inyong pera. At base sa mga naging karanasan ng ibang seniors na nag-follow up,
May mga nakabalik nga ng pera na dapat ay nabigay na sa kanila. May isang lola na kilala ko sa Quezon City. Dating tumatanggap siya ng Peach 9,200 bawat buwan, pero biglang naging P7,800 na lang. Nang mag-follow up siya at nag-request ng PCS, nalaman niya na may 1 to 400 na kaltas dahil sa supposed overpayment noong 2022. Pero nung pinakita niya ang mga resibo at records niya, napatunayan na tama naman ang dating computation at ang error ay nasa system ng SSS. After 2 months, bumalik sa kanya ang PH400 na kaltas at nabigyan pa siya ng back pay para sa mga nakaraang buwan na nabawasan. Kaya importante talaga na mag-follow up kayo at huwag basta tanggapin ang mga pagbabago ng walang verification. Tungkol naman sa schedule ng payout ngayong Pebrero, meron ding pagbabago na dapat ninyong malaman. Dati ang SSS pension ay laging nire-release every 15th to 25th ng buwan. Pero ngayong 2025, binago nila ang sistema para gawing staggered ang release based sa last digit ng SSS number ninyo. Kung ang SSS number ninyo ay nagtatapos sa 0 or 1, ang pension release ninyo ay every 10th to 12th ng buwan. Kung 2 or 3, every 13th to 15th. Kung 4 or 5, every 16th to 18th. Kung 6 or 7, every 19th to 21st. At kung 8 or 9, every 22 to 24th ng buwan. Kaya kung ang SSS number ninyo ay halimbawa 0612345678, ang pensyon ninyo ay i-release sa pagitan ng 22 to 24 ng bawat buwan. Ang rason ng SSS dito ay para maiwasan ang siksikan sa mga ATM machines at para mas organize ang flow ng pension distribution. Pero ang problema, maraming seniors ang hindi pa aware sa bagong schedule na ito. Kaya nag-aalala sila kapag hindi pa dumadating ang pera nila sa dating schedule. Kaya ngayong Pebrero 9, i-check ninyo ang last digit ng SSS number ninyo para malaman kung kailan kayo dapat mag-expect ng pension ninyo ngayong buwan. Mayon din akong mahalagang tip para sa mga seniors na tumatanggap ng pension through ATM card. Kung ang ATM card ninyo ay matagal na lalo na kung 5 years or older na, maaring hindi na ito compatible sa bagong sistema ng SSS. May mga reports na ang ibang seniors ay hindi nakakuha ng pera dahil expired na pala ang kanilang cards o hindi na gumagana sa mga ATM machines. Ang solusyon dito ay pumunta sa SSS branch ninyo at mag-request ng replacement card. Libre lang ito at mabilis lang ang processing. Usually 2 to 3 weeks lang makukuha ninyo na ang bagong card. Pero importante na gawin ninyo ito ngayon na habang wala pang problema. Dahil kung hihintayin ninyo pang masira talaga ang card ninyo, mas mahihirapan kayong makakuha ng pera. At isa pang tip, kung kayo ay may option na mag-enroll sa online banking, gawin ninyo na rin yan. Dahil ang ibang bangko tulad ng Union Bank ay nag-aalok ng SSS Pension Loan Facility through their app na mas mabilis kaysa pumunta pa sa branch. Pero syempre, kung hindi kayo komportable sa technology, okay lang yan. Ang importante ay alam ninyo ang inyong options. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga benepisyo na posibleng hindi ninyo alam na entitled kayo. Una, ang Social Pension Program. Ito ay available sa lahat ng senior citizens na 60 years old and above na walang regular source of income, walang pension mula sa SSS, GSIS, or private companies at considered na indigent. Ang social pension ay 500 monthly at ito ay ibinibigay ng DSWD. Kung kayo ay may kakilala na senior na walang pension, i-refer ninyo sila sa barangay ninyo para mag-apply. Pangalawa, ang additional monthly pension para sa mga retirees na may 120 qualifying contributions or more. Simula 2017, may additional 1,000 na ang lahat ng SSS pensioners, on top of their regular pension. Kung hindi kayo nakakatanggap nito, kailangan ninyong mag-follow up sa SSS. Pangatlo, ang 13th month pension. Ito ay ibinibigay every December sa lahat ng SSS pensioners at equivalent ito sa isang buwan ng inyong regular pension. Kung hindi kayo nakatanggap ng 13th month pension last December 2024, kailangan ninyong mag-claim bago matapos ang 2025 dahil maaaring ma-forfeit yan. At pang-apat, ang death benefit. Ito ay para sa mga dependents ng deceased member. Kung ang inyong asawa or parent na may SSS ay namatay na, entitled ang mga legal beneficiaries sa death benefit na tumatakbo for life o hanggang maging 21 years old ang youngest child. Ang amount ay based sa number of contributions ng deceased member
at maaaring umabot ng 10,000 to 20,000. Monthly. Mayroon din akong mahalagang babala tungkol sa mga scam na kumakalat ngayong mga nakaraang buwan. May mga taong tumatawag o nagte-text na nagpapanggap na galing sa SSS. Sinasabi na may additional pension benefit daw kayo, pero kailangan ninyong magbayad muna ng processing fee na 500 to P1,000. Huwag kayong maniwala dyan dahil ang SS ay hindi nang hihingi ng bayad para sa regular pension benefits. Lahat ng benefits na entitled kayo ay libre lang, walang processing fee. Kung may tumatawag sa inyo na nagsasabing kailangan ninyong magbayad para makuha ang pensyon ninyo, ito ay scam. I-report ninyo agad sa SSS hotline o sa inyong barangay. May isa ring modus na lumalabas ngayon. May mga taong pumupunta sa mga bahay ng seniors at nagpapanggap na SSS personnel, hinihingi nila ang ATM card at PIN ninyo para daw i-update sa sistema. Huwag ninyong ibibigay kahit kanino man ang ATM card at PIN ninyo dahil ang tunay na SSS personnel ay hindi humihingi ng ganyan. Ang kung ba dumarating na nagsasabing galing sila sa SSS, hilingin ninyo ang kanilang official ID at i-verify ninyo sa SSS hotline kung talagang may personnel na assigned sa area ninyo. Para sa mga gusto namang i-maximize ang kanilang pensyon, meron akong ilang strategies na maaari ninyong gawin. Una, kung kayo ay may mga anak na working na at may sariling income, pwede ninyong i-transfer sa kanila ang inyong SSS loan obligations para mabawasan ang kaltas sa inyong pensyon. Halimbawa, kung kayo ay may outstanding salary loan na 50,000 at ang kaltas bawat buwan ay 2,000, pwede ninyong bayaran muna yan in full using pera ng inyong anak, tapos utang na lang ninyo sa kanila ng walang interest. Sa ganitong paraan, walang kasang pension ninyo at mas malaki ang cash na natatanggap ninyo bawat buwan. Pangalawa, kung kayo ay may dalawang ATM accounts, isang SSS pension at isang regular savings, i-consolidate ninyo yan sa isang account lang para makatipid sa maintaining balance at ATM fees. Maraming seniors kasi ay nawawalan ng pera dahil sa mga fees na hindi nila namamalayan like PUD 15 per withdrawal sa ibang bangko or P200 per quarter na maintaining balance fee. Pangatlo, mag-avail kayo ng senior citizen discount sa lahat ng transactions ninyo. Hindi lang sa grocery at pharmacy, pati sa electric bill, water bill at kahit sa mga restaurants may 20% discount kayo. Kung ang monthly expenses ninyo ay 10,000 at lahat yan ay qualified sa discount, maaari kayong makatipid ng 2,000 bawat buwan. Yan ay equivalent na ng kaltas sa pensyon ninyo kung mayroon man. Tungkol naman sa mga tax implications, ito ay medyo technical, pero kailangan ninyong malaman kung ang total annual pension ninyo ay 250,000 or mas mababa, exempted kayo sa income tax based sa train law. Pero kung ang pension ninyo ay umabot ng 21,000 monthly or 252,000 annually, may konting tax na iyan. Ang withholding tax ay usually 5% ng excess amount beyond 250,000. Halimbawa, kung ang annual pension ninyo ay 570,000, ang taxable income ay 20,000 lang at ang tax ay 5% nito na 1,000 per year o mga 53 per month. Hindi naman gaano kalaki. Pero kung hindi ninyo alam na meron pa ang ganito, mabibigla kayo kung bakit may kaltas. Kaya importante na mag-file kayo ng correct na status sa BIR para makuha ninyo ang tamang computation. Kung kayo ay qualified sa exemption, mag-file kayo ng Certificate of Exemption sa BIR para hindi na kayo binabawasan. Maraming seniors kasi ang hindi alam na may ganito kaya patuloy silang binabawasan kahit dapat ay exempted na sila. Ang process ay simple lang. Pumunta lang sa BIR district office ninyo, dalhin ang SSS pension slip ninyo at valid ID tapos fill up ng form. Usually, within 2 weeks, mabibigyan kayo ng Certificate of Exemption na ipapakita ninyo sa SSS para i-stop ang tax withholding. Meron din akong special tip para sa mga seniors na hindi pa nakakapag-claim ng kanilang Loyalty Plus Program benefits. Ito ay available sa lahat ng SS members na may at least 20 years of contributions at umabot na ng 60 years old. Ang benefit na ito ay additional 41,000 per year of excess contribution, beyond 120 months. Halimbawa, kung kayo ay may 240 months of contributions, yan ay 20 years o 240 months. Ang base requirement ay 120 months, kaya ang excess ninyo ay 120 months. Ibig sabihin,
entitled kayo sa additional 10,000 na one-time benefit. Maraming seniors ang hindi alam ito kaya hindi nila na-claim. Kung kayo ay qualified, pumunta sa SSS branch ninyo at mag-file ng claim form. Dalhin ninyo ang SSS ID ninyo, valid ID, at ang pension computation statement ninyo para makita nila ang total contributions ninyo. Usually within 30 to 45 days, makukuha ninyo na ang pera either through check or direct deposit sa ATM ninyo. Sa mga seniors naman na nasa probinsya at hindi madaling pumunta sa SS branch sa Manila o sa malalaking syudad, maaari kayong pumunta sa mga satellite offices o SS mobile service units na bumibisita sa inyong area. Kada quarter, ang SSS ay nag-schedule ng mobile service sa iba't ibang municipalities lalo na sa mga remote areas. Pwede ninyong i-check sa SSS website or sa Facebook page nila kung kailan sila pupunta sa inyo. Doon, maaari kayong mag-update ng records, mag-file ng claims, at mag-request ng documents without traveling far. At kung talagang hindi kayo makalabas dahil sa sakit o mobility issues, maaari kayong mag-authorize ng representative through special power of attorney. Ang representative ninyo ay maaaring anak, apo, or kapatid na may notarized SPA mula sa inyo at sila ang makakapag-transact sa SSS sa inyong behalf. Pero siguraduhin ang representative ninyo ay mapagkakatiwalaan dahil kailangan nilang hawakan ang inyong mga personal documents at information. Gusto ko ring i-address ang isang common problem na naririnig ko sa maraming seniors at iyon ay ang delayed pension release. Kung dumating na ang schedule ninyo pero wala pa ring pera sa ATM, ang unang step ay mag-wait ng 24 to 48 hours dahil minsan delayed lang talaga ang posting ng bangko. Pero kung lampas na doon, agad kayong mag-follow up sa SSS hotline or pumunta sa branch. Dalhin ninyo ang ATM card ninyo at valid ID at sabihin ninyo sa kanila na wala kayong natatanggap. Mayon silang system para i-trace kung nasaan ang pera ninyo at kung bakit delayed. Minsan ang dahilan ay technical error sa bangko. Minsan ay may problem sa SSS database pero malalaman lang yan kung mag-follow up kayo at base sa experience ng ibang seniors, kung talagang may error, binibigyan kayo ng back pay for the delayed amount plus a little extra as compensation for the inconvenience. Kaya huwag kayong mahiya mag-follow up dahil ito ay karapatan ninyo. Sa pagtatapos, gusto kong ipaalala sa inyong lahat na ang pensyon ninyo ay resulta ng mga tao ninyong pagtatrabaho at pagsasakripisyo. Ito ay hindi basta regalo, kundi karapatan ninyo bilang mamamayan ng Pilipinas na nag-contribute sa SSS ng maraming taon. Kaya huwag kayong matakot na itanong kung may mali o mag-demand ng explanation kung may kayo maintindihan. Ang SSS ay nandyan para sa inyo, hindi para pahirapan kayo. At kahit minsan ay sobrang haba ng pila o kulitin ang mga tauhan, karapatan ninyo na makuha ang tamang serbisyo. Ngayong Pebrero 9. At sa mga susunod na buwan, maging alerto kayo sa mga changes. I-monitor ang inyong pension amount at mag-follow up agad kung may nakita kayong irregularities. At kung maaari, magtulungan tayo bilang mga kapwa seniors, i-share ninyo ang information na ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay at kabarangay na seniors din. Dahil ang dami nating mga kababayan na hindi aware sa mga rights at benefits nila at dahil doon ay nawawalan sila ng libu-libong piso na sana ay napunta sa kanilang bulsa. Kaya ako bilang inyong kaibigan na laging nag-aalaga sa inyong kapakanan ay patuloy na magbabahagi ng mga updates na ito para kayo ay laging informed at protected. Ingat tayong lahat at naway ang inyong pagretiro ay maging komportable at walang abala. Hanggang sa muli at salamat sa pakikinig.